Babawian siya ni Boying, di ba? So yun lang mga kababayan, ako patay ka kay Boying dito. Mga kababayan, yun lang po, no, yung ating live, no, sa mga oras na ito. Oo. Diyos mio marimar. Ay, hindi pala mga kababayan, no? Meron pa palang isa. Itong isa ay patungkol kay Jack Argota. Naku, mga kababayan. Ito pala yung isang no, kay Jack Argota, nakalimutan ko si Ngungo. Ito na, mga kababayan, si Ngungo. Mga kababayan, ito po. Kung naalala ninyo, si Jack Argota po ay naglabas po ng peking impormasyon patungkol sa medical records ni PBBM na galing di umano sa St. Luke's na inilabas ni Eric Celes at ni Jason Sa. So ngayon mga kababayan, napansin po ito ng NBI at pinatawag po itong si Jack Argota, si Ngungo. Pinatawag sa NBI, tapos nagmamakaawa doon, nagpaminghoy-minghoy, nagpangungo-ngungo. Siguro nabuisit si acting director Magno na siguro na iirita dahil ngungo, hindi maintindihan, ayon, pinatawad, no? At doon mga kababayan, habang naiirita si acting director Magno, ay nilaglag ni Jack Argota itong si Jeffrey Celes at si Jason Sa na pasimuno daw ng fake news. So ito po mga kababayan, no? Ito, hanapin muna natin syempre bago tayo mag-react. Meron tayong ito. Ito. Jack Argota, pinatawag ng NBI. Ito na mga kababayan. Wait lang. NBI, Jack Argota. Ito. Ayan, pinatawag siya ng NBI mga kababayan, ito po yon. Hanapin natin si Jack Argota. Jack Argota. Pumunta yun siya ng NBI. NBI. Ito, sa balita. Ito. Pakinggan nyo mga kababayan. May ads lang Wait lang po tayo, may ads lang. Formal lang naghain ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice laban sa vlogger na si Jack Argota. Patay kang bata ko. Formal na naghain ng patay. Ulitin ko Formal lang naghain ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice laban sa vlogger na si Jack Argota. Mahaharap si Argota sa kasong unlawful publication at cyber libel matapos niyang ipakalat ang peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na mga kababayan, mismo ang News 5 na nagkamali na ng bigkas kasi alam naman po natin talaga na DDS ito Siyempre, angkor ng ito SMNI. Alam naman natin ng SMNI, DDS yan. Kita nyo naman mga kababayan. Biruin nyo Ultimo News 5 nadulas. Ulitin ko Mahaharap si Argota sa kasong unlawful publication at cyber libel matapos niyang ipakalat ang peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita ninyo. Pangulong Rodrigo. Sabi siguro ni Cheryl Cosim, hindi DDS kasi kaya si Digong ang nasabi ko. Kay PBBM pala. Di ba? Kita nyo mga kababayan? Nakita nyo? Narinig ninyo? Pangulong Duterte. Hindi. Kay BBM pala. Kasi alam kasi ng tao na DDS ito. Angkor ng SME na ito kahit nga ngungo, tiniis na nga lang nila yan para may katatawanan doon Una nang sinabi ni Argota. Actually mga kababayan, habang nanonood ako sa SMNI na nag-host itong nag-a-anchor si Argota, hindi siya maganda sa samahan nila Banatbay. Ako hindi po ako nangingialam sa SMNI. Pero para sa akin, hindi ko nagustuhan na nandoon si Jack Argota. Mas magandang pakinggan si Banatbay, si Dada, si Oli, tapos si Judea, at saka si yung isang mataba. Sino yun mga kababayan? Yung isang mataba na may kasong child abuse.
Oo, si ano yung nag-charity vlog din. Mas maganda silang 5 lang, 'di ba? Si Busdada, si Oli, si Judia, si Banatbay. May isa pa, yung malaki. Bukod kay Dada, may isang malaki na kaaway ni Bullpoint Man. So, si Jiggy Barra, mas maganda silang panoorin kasi normal yung pag nagsalita sila, tsaka pagka nagkomento sila, magbigay sila ng opinion, maanuhan mo talaga na batikan sila. Alam nyo ito si Jack Argota, pag napanood ko dun habang magbibigay siya, kung hindi tawa, yung alam yung wala sa hulog, yung parang wala sa hulog yung kanyang, andyan pa si RJ, wala sa hulog yung kanyang yung lahat ng mga reaksyon niya. Alam mo, ang layo-layo. Tapos, katulad niyan, nung nandun si Sarah, sabi niya, ito si Senator Robin. Nakita ko si Senator Robin, sabi niya sa wag kang upakan kita. Alam mo, pangit yung ganun pakinggan. Sa side ni Robin, kasiraan ni Robin yun. Yung image ni Robin, masisira dun yung, upakan kita. Yan, napanood ko si Senator Robin, grabe yun, ang uupakan kita, sasabihan niya yung tao. Pangit yung ganun. Diba? Ewan ko, ba't kinuha ng isimina niya? Ba't hindi na lang ako ang kinuha? Oo. Yeah. Na ginawa niya lamang ito para sa engagement at nakuha lang daw niya ito sa iba't ibang page din sa social media. Binigyang diin ng NBI na ang pagpapakalat ng fabricated at hindi beripikadong dokumento sa social media ay isang uri ng cyber libel. Patay si Kati Binag. Diba? Paano yung kay Kati Binag na pinakalat niya mga nanay ng mga biktima sa AG Kinidigong na wala namang bag bit-bit pero ang ginawa ni Kati Binag, nilagyan niya ng bag. Oo. Dito din yun, mga kababayan. Asaan ba yun? Andito yun napanood ko nung nagbalita ang News 5. Nag-react yung reporter kasi sabi niya, hala, sa totoo lang, wala namang ganyan Kasi nung kinuha ko yung picture na yan, wala namang bit-bit bag yung yung 3 babae na pinapicturan sa akin ni Attorney Conte, pero nagulat ako nung lumabas sa social media ni Binag ay may bag na, edited. Yan, 'di ba? May price na. Bawal ka pa naman magdala ng peking bag doon. Sa Europe kasi aaresto ka. 'Di ba, mga kababayan? Download crypto. Diyos ko. Kaya iwas-iwasan nyo yan. Marami-rami na kayo. Marami-rami na kayong tawag dito, makakasuhan yan. Diyos ko po. Hindi ko makita. Nandito lang yun, mga kababayan. Binalita lang yung kanina yung showbiz ba yun? Lisa Subirano, Balitang Sports, Balitang Dahig. Ito ba yon? Angela, samantalahin ko na rin yung pagkakataon para itanong sa ito dahil may photo na kumakalat ng 3 mga kamag-anak ng mga biktima ng drug war na may mga daladalang mamahaling mga bag. I understand na ito ay kuha mo. Can you please clarify? Yes. Kuha ng reporter na to ng News 5 yung 3 babae na mga kamag-anak sa biktima ni Digong nung pinicturan niya. Kasi doon siya sa Dahig naka-base ngayon. Siya yung pinadala sa Dahig. Wala naman daw bag nung pinicturan niya yan. At saka nasa cellphone pa niya mismo yung picture na totoo. So ang nangyari, mga kababayan, nagulat na lang daw siya after ilang oras, nagkaroon na ng bit-bit na bag. Diba? Ang mga babae na pinicturan niya na wala namang bag at mga mamahalin pa. Anong kwento nito? Oo. Yes, Julius, for context, yan yung araw na yan. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan po yun, mga kababayan. Ayan yung inedit ni Kati Binag. Ayan, yung inedit ni Kati Binag. So, yung unang picture, walang bag. Ayan, walang bag yan original picture. Mula dun sa reporter. Ayan yung original picture. Tapos nagulat siya, nung nakita daw niya sa social media, bakit yung picture na pinost niya, may bag ng dala. At may mga presyo pa. At ang nag-post niyan, si Kati Binag. So ngayon, mga kababayan, ito, in-explain niya. Ay yung nagkaroon ng press con that
was the day before the confirmation of charges, the first day of confirmation of charges of former president. Yan yung grupo na Panagutin, Duterte Panagutin Network, nagkaroon sila ng presko na yan. So sa presko na yan, dumalo ang iba't ibang mga human rights advocates, and of course sila Attorney Cristina Conti, sila Attorney Nelly Colmenares, at saka itong dalawa dito, yung tatlo na yan, yung sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Yung bandang left side, yung hindi nakaitim, siya yung co-convener ng Rise Up. So yung dalawang nakaitim, yan yung kaanak ng biktima ng drug war. So I approached them, nagpakilala ako, at hiniling ko kung pwede silang ma-interview. That was the before the press con. Pero sabi nga sa akin, kasi sa totoo lang mga kababayan, siya ang humiling na interviewin yung tatlo. So ngayon kung may lalabas man na picture dyan sa tatlo, siya ang hahabulin eh. Siya ang mananagot kasi siya lang naman ang nagpicture dyan. Kasi dapat bawal talaga silang picturean. Bawal silang interviewin. Buti pumayag ito na magpa-interview. So nakalaunan, ilang oras lang nakalipas, siguro 5 hours, may mga bitbit ng bag at mamahalin pang bag. So ngayon, ito, naglabas siya ng pahayag, itong reporter, kasi sabi niya, ako ang hahabulin ng tatlong tao. Ako ang hahabulin ng kanilang mga abogado na bakit ang picture na lumabas, may bitbit silang mamahaling bag na nung pinicturan ko sila, wala namang ganyan. So, kaya nag-react agad siya. Sabi niya, ay hindi, linisin ko yung pangalan ko kasi ako pa lang naman ang nagpicture sa kanila. At ako yung nag-post sa social media, siya talaga ang hahabulin. So ngayon mga kababayan, ito nila, po. Attorney Cristina Conti, ay pagkatapos na lang ng press con. So sabi ko, sige, kunin ko na lang po yung pangalan po ninyo at saka pipicturean ko sila. I was the one who told them to stand up para merong clearer angle. Pero for that particular time, Julius, wala akong nakita na mga mamahaling bag. At wala din naman silang bag nung pinicturean ko. Tapos ito mga kababayan, nung ipinaliwanag na dito ni newscaster, ni Madam, na wala daw siyang bag na nakitang hinawakan itong pinicturan niya, itong tatlo. Nung pinaliwanag dito ni Madam, alam nyo ang sabi ng mga DDS sa comment section ng News 5, baka nabigyan ka ng isang maleta. Yan agad ang react nila. Baka naman ilang maleta ba ang natanggap ng News 5? Pagsasampalin kayo ng bilyon ni Pangilinan, kayo mga DDS, mga putang ina ninyo, wag niyong sabihin na naabutan ng maleta ang News 5 kasi bakit bilyonaryo may-ari niyang TV5 si Manny Pangilinan? Pwede kayong tambakan ng pera niya at silaban kayo gamit ang pera niya. Mga putang ina kasi to. Puro na lang maleta eh. Baka ang News 5, baka ang TV5 naabutan ng mga 5 maleta kaya pinagtanggol daw itong tatlong biktima ng EJK ni Digong. Alam nyo, kayong mga DDS, kaya hindi kayo gumanda at gumwapo, yumaman eh. Puro kayo dugyot, mahihirap, pangit, mga dugyot kayo, mga patay gutom kayo eh. 'Di ba? Kaya kayo naging mga patay gutom kayo, mga hayop kayo eh. Kasi wala kayong bukod tanging sa isip, maleta. Putang ina ninyo, hindi nyo pa nga napatunayan yung maleta-maleta na yan. Puro lang kay kwento, mga hayop kayo. Sila. And for the entire duration na nasa loob kami ng room na yan, wala akong nakitang luxury bag. And if you can scrutinize the photo ng fake news, doon sa naka-long sleeves na younger na babae sa right side, yung kamay niya na may bag, may mga singsing siya. But pag titingnan mo yung press con mismo, habang nagsasalita siya, nakikita yung kamay niya, wala naman siyang mga singsing. So talagang alam natin na fake news yung litrato na yan. Pinos ni Cathy Binag yan. Maraming salamat sa paglilinaw, Angela Lagunsad Castro. Di ba? Yan. Yan yun mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo si Jack Argota. Ito, may lumabas agad. Kakashare lang ng ating biik na walang puwet. Ito ang sabi ni Jack Argota mga kababayan nung nalaman niya sa News 5. Ito na agad. Mga kababayan, nag-react na agad si Jack Argota. Ang sabi niya, haharapin ko ang mga aligasyon sa pamamagitan ng tamang legal na mga hakbang. Nagtitiwala ako na lalabas ang katotohanan sa tamang kinauukulan. Sa ngayon, iiwas muna ako sa pagbibigay ng karagdagang komento habang ang usapin ay nasa ilalim ng pagsusuri. Dapat noon mo pa yan naisip eh. Chismoso ka kasi, bungi ka na nga, di ba? Bingot ka na nga. Chismoso ka pa. At kita nyo, saan kayo nakakakita mga kababayan? Siya lang po sa kauna-unahang Philippine history, bingot na nakasuhan sa chismis.
Putang ina, oh. Di ba? Isipin nyo, mga kababayan, siya ang bukod tanging kauna-unahang Pilipino sa Philippine history na isang bingot na kasuhan ng cyber libel kasi chismoso. Putang ina. Kita nyo yan? Siya pala yung kauna-unahang bingot, ngungo, nakasuhan ng chismis. Putang ina, mga kababayan, nakakahiya. Kauna-unahan sa Philippine history, bingot na kasuhan ng cyber libel kasi dahil sa chismis. Ha? Imagine niyo yung mabuti, oh. Hala ka, oh, bingot, ngungo, tapos nakasuhan ng cyber libel kasi chismoso. Putang ina, nag-chismis na, ngungo ka nga, chismoso ama. Maknay nanok yan. Aray mo. Putang ina. Mukay ina. Maknay na ano yan. Kauna-unahang ingot. Nakasuhan ng Aimil. Kasi imuso. Ako yan. Siya ay kauna-unahang ingot. Nakuha ng Aimil namin. Kasi simuso. Ay, Diyos mio, Marimar. Kauna-unahang mingot. Nakasuhan ng Aimil. Kasi simuso. Ay, Diyos ko po. Oo, inay, panabangi. Maawa ka, inay. Kauna-unahang mingot. Nakasuhan. Dahil sa miss. Imagine niyo mabuti, mga kababayan. Sige nga, sinong hindi matatawa? Tanungin ko kayo. Nakasuhan ang isang bingot dahil sa chismis. Hindi ka matatawa? Bingot na nga, chismoso pa, tapos nakasuhan pa. Kauna-una ang bingot sa Philippine history, nakasuhan ng cyber libel. Potangin, ngungo ka na nga, chismoso ka pa, kasuhan ka pa. Sakit ng ayodi ko, yung laigit ko kapon, natanggal yung tali. Napigtas yung tahe. Ay, nako, Jack Argota, napigtas yung tahi ng ayudi ko. Sinara ko pa naman yung butas ng puki ko. Dahil sa kakatawa, napigtas yung tahi. Kita mo yan, chismoso ka, bingot nga, chismoso ka pa, nakasuhan ka pa. Ano yan, 2 in 1? Bingot na chismoso, nakasuhan. Ano kakape? 3 in 1? So, ayun po yun mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Nako, biruin nyo. Bingot ka na nga. Chismoso ko pa. Ayun. Yan ang napala ng mga bingot na chismoso. Mga kababayan, maraming salamat po. Hindi ko po kayo maisa-isa. Mag-ingat po kayo palagi. At magkita po tayo ulit, no, sa live natin mamaya. So, maraming salamat and bye-bye. God bless. Thank you po.